Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat bukod sa nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tindig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbibigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbibigay buhay. Huwag ninyo itong pagtaghan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa kinabibilangan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita nating ginagawa ng Ama. Kung sino si Jesus, nahahayag ito sa kanyang mga gawa, tanda ng pagkilos ng Ama. Sa kaibuturan ng kanyang sarili, siya ang perpektong paghahayag ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya kumikilos ng pasalungat dito. Naaayon lamang sa mabathalang pagmamahal ang lahat ng kanyang pagkilos, salita at himala. Gayon din ang lahat ng kanyang desisyon sa pakikipag-ugnayan sa lahat. Katuparan ng kalooban ng Ama ang likas na kiling. Nagiging totoo siya sa kanyang sarili, sapagkat naisa sa katuparan niya ang kiling na ito. Isinasagawa niya ito hindi tulad ng isang robot na walang sariling desisyon, o kaya ay katulad ng isang presong wala nang magagawa kundi sumunod. Sa halip, malaya siyang nagpapakatotoo at buong laya ring pinipili ang daan ng Diyos. Kaya tanging ang ganap at lubos na pagpupuri ang nagmumula sa Kanya. Tandaan, pagsunod sa kalooban ng Ama ang tunay na pagluluwalhati sa Kanya. Tayo man ay mga pahayag ng pag-ibig ng Diyos at inaasahan ni Hesukristo na sa pamamagitan natin maghahari ang kalooban ng Ama sa lupa. Paano tayo magpapakatotoo para maging tunay na kasangkapan ng Diyos?